Dominant Protector. Credit to the author. 5,351-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mayroon ka bang ebidensya? Mabilis na tanong ni Valentino sa malalim na boses. Maraming tao ang nakakaalam tungkol dito. Noong panahon ng pagsubok, natunton ni Terence at ng kanyang mga tauhan ang mga kahinaan ng ating sekta. Hindi ito nagkataon lamang. Tiyak na may nagbunyag sa kanila ng ating sining at mga kasanayan. Ang taong ito ay si Linlin lamang, na laging malapit kay Terence. Wala nang ibang posibilidad, argumento ni Jianfeng. Agad na naging mabigat ang kapaligiran sa bulwagan ng pagpupulong. Mula sa pinuno ng sekta na si Valentino hanggang sa mga ordinaryong elder ng Ores Core Stage, lahat ay hindi namamalayang nakasimangot at natahimik. Ito lang ang panig mo sa kwento. Sagot ni Xiao Dong. Hindi pa niya naririnig si Linlin na nagsalita tungkol dito noon, kaya hindi niya alam ang mga detalye. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salita ni Jianfeng, gumulong ang kanyang puso. Naniniwala lamang siya ng likas na hindi ipagkakanulo ng kanyang disipulo ang sekta. Iyon lang. Ang panig ko sa kwento. Humph. Ang mga salita ko ay may tunay na saksi, ang disipulo ng ating sekta na si Mariano ang biktima, gusto mo ba siyang yayain na pumunta rito at harapin ako? Walang takot na makikita sa mukha ni Jianfeng. Walang sino man sa pinangyarihan ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito maliban sa kanya. Si Mariano at ang iba pang mga disipulo ng sekta ng Snowsword na lumahok sa pagsasanay ng secular na mundo ay tiyak na susunod sa kanyang pangunguna. Siyempre, ang bagay na ito ay aayusin niya. Ikaw. Agad na nakaramdam ng kaunting pagkakasala si Xiao Dong. Naniniwala siyang inosente si Linlin, ngunit ang kabilang panig ay naglabas pa ng isang saksi. Isa itong matibay na kaso na nakatakdang tapusin. Hindi maaaring maliitin ang bagay na ito. Dahil may mga saksi, tawagin sila at tanungin sila ng harapan. Para ito sa ikabubuti ng lahat, agad na desisyon ni Valentino. Sige, aniya. Lubos na sinuportahan ni Jianfeng ang ideyang ito, at agad na humiling sa isang tao na dalhin si Mariano. Dahil sa mga tanong ng mga malalaking tao, labis na natakot si Mariano kaya hindi na siya nang ahas na huminga ng malalim. Nauutol siyang naglarawan ng sitwasyon ng kompetisyon. Sa oras na ito, hindi na siya nang ahas na magsinungaling. Sa katunayan, hindi rin niya kailangang magsinungaling kay Jianfeng. Dahil nandito siya, kailangan lang iulat ni Mariano ang katotohanan at hindi magsabi ng anumang hindi kinakailangang kalokohan. Matapos makinig sa ulat ni Mariano, nagkatinginan sina Valentino at ang iba pa, at ang kanilang mga ekspresyon ay lalong naging seryoso. Malinaw na hindi nagsisinungaling si Mariano, kung hindi ay hindi siya makakataka sa kanilang mga mata, at dahil nga rito sila naging seryoso. Sa ganitong paraan, halos makumpirma ang krimen ni Linlin na pagtagas ng paraan ng mental cultivation ng ating sekta. Wala na tayong ibang masasabi ngayon, di ba? Tumingin si Jianfeng sa karamihan ng may pagmamalaki sa mukha. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang alagaan si Xiao Dong. Karaniwan, hindi niya man lang papansinin ang isang hindi kapansin-pansing kahaliling elder. Gayunpaman, sino ang nag-utos sa kabilang panig na maging amo ni Linlin? Walang masabi si Xiao Dong. Gusto niyang sumagot pero hindi niya alam kung paano. Tutal, nakapaglabas na rin ng saksi ang kabilang panig, at siya mismo ay isang mababang tao, kaya paano siya makakasagot? Unang elder, ano sa tingin mo? Tumingin si Valentino kay Marco. Sumulyap si Marco kay Jianfeng at dahan-daang sinabi, mukhang seryoso siya, pero sa palagay ko, hindi tayo maaaring magmadali sa isang conclusion ngayon. Ano man ang mangyari, kailangan nating hanapin si Linlin at harapin siya ng harapan bago tayo makagawa ng kahit ano. Ano ang iniisip ng pinuno ng sekta? Tama, pareho rin tayo ng ideya. Tumanggaw si Valentino. Bagamat mayroon ng dalawa pang masters ang sekta sa pambihirang Golden Core Realm, walang magrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng napakaraming mahuhusay na disipulo na may walang limitasyong potensyal. Kahit saang sekta man napunta si Linlin, kahit na ito ang nangungunang apat na angkan sa buong maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, tiyak na isa siyang mahalagang kayamanan na hindi nila mahihiling.
Maliban na lang kung ito ang huling paraan, walang dahilan para sirain ang Great Wall. Isang bihag. Kumunat ang noo ni Jianfeng. Alam niya na kung tatawagan niya ng personal ang depensa, ang susunod na hakbang ay tiyak na mag-away. Nang mag-iisip na sana siya ng dahilan para tanggihan ang kahilingan nito, si Xiaodong, na nasa kabilang panig, ang unang hindi mapakali. Hindi. Mabilis na sigaw ni Xiaodong. Bakit hindi ko kaya? Nagpalitan ng tingin sina Valentino, Marco, at ang iba pa. Si Linlin ay kasalukuyang nasa closed-door cultivation upang makarating sa Golden Core stage. Kung pipigilan natin siya, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Nag-aalalang sabi ni Xiaodong. Mabilis na ba siyang makakarating sa Golden Core stage? Nagulat ang lahat nang marinig ito. Sa loob lamang ng isang taon, sumikat siya mula sa unang yugto ng Foundation Building Realm patungo sa Great Circle ng Foundation Building Realm. Ito mismo ay isang napakagandang himala. Mula sa pananaw ng sinumang ordinaryong tao, si Linlin ay kailangang manahimik ng ilang taon at maghintay hanggang sa ganap na maging matatag ang kanyang kaharian bago siya makapagsimulang maghanda. Paano siya nakarating sa Golden Core Realm ng ganoon kabilis? Saan niya nakuha ang ganito kalaking kumpiyansa at tiwala sa sarili? Nagliwanag ang mga mata ni Jianfeng nang marinig niya ito. Matagal na niyang minamaliit si Linlin simula nang nasa malaking bilog ito ng kaharian ng Gintong Core. Gayunpaman, ngayong nasa kritikal na panahon na si Linlin ng pagpasok sa kaharian ng Gintong Core, may magagawa pa siya. Gaya ng alam ng lahat, ang tagumpay sa anumang yugto ng closed-door cultivation ay partikular na nakatuon sa isang mabilis na pag-agos ng enerhiya. Lalo na pagdating sa pag-abot sa Golden Core stage, lalo na kapag ito ay isang mahuhusay at henyong disipulo tulad ni Linlin. Dapat malaman ng isang tao na ang pinakamahalagang bagay para sa isang henyo ay ang pagkakaroon ng hindi matitinag na tiwala sa sarili at pagmamalaki. Dahil sa ganitong uri ng tiwala sa sarili at pagmamalaki, madalas nilang magagamit ang kanilang sariling talento ng husto, at sa gayon ay maging isang buhay na tanging mga ordinaryong disipulo lamang ang makakaasa. Gayunpaman, ito rin ay isang tibak na may dalawang talam. Kapag nakaranas sila ng isang balakid sa isang mahalagang sandali, maaapektuhan ang kanilang tiwala sa sarili at pagmamataas. Ang mga tinatawag na henyo na ito ay maaaring hindi makabangon mula sa balakid na ito at maaaring maging ordinaryong tao pa. Napakaraming mga nauna sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Kahit hindi nila mapatay si Linlin, kahit na maantala lang nila ang pag-unlad niya at maipit pa siya sa Golden Core stage ng ilang taon pa, magiging kasiya siya pa rin itong sorpresa. Paano kung makakarating ako sa Golden Core stage? Ang pagpasok sa Jindan ay maaaring hindi pansinin ang tawag ng Elder Council, o kahit ang malaking krimen ng pagtataksil sa sekta, paano magkakaroon ng ganito kagandang bagay sa mundo? Nakangising sabi ni Jianfeng. Pero, gusto pa ring makipagtalo ni Xiaodong sa kanya. Pero nako. Kung ang isang emperador ay gagawa ng parehong krimen na katulad ng isang karaniwang tao, si Linlin, na isang ordinaryong disipulo lamang, ay binibigyan siya ng espesyal na pagtrato. May mga patakaran ba ang ating sekta ng Espada ng Niebe na mapag-uusapan? Tinitigan siya ni Jianfeng at mariing sinabi. Pinuno ng sekta, dakilang nakatatanda, hindi pa rin tiyak kung isiniwalat ni Linlin ang pamamaraan ng cultivation ng ating sekta sa mga tagalabas, at ngayon ang pinakamahalagang panahon para makalusot siya sa Jindan. Alam ng lahat na kapag nabigo ang unang pagtatangka, double ang kahirapan ng pangalawang pagtatangka sa hinaharap. Kung sapilitang sasalungatin mo ito sa oras na ito, halos katumbas na ito ng pagpatay sa isang super henyo. Alang-alang sa sekta, mag-ingat kayo. Tanging pakiusap lamang ni Xiaodong sa kanilang dalawa. 5,352. Sa tingin ko. Nagatubili sandali si Marco at sinabing, bakit hindi na lang natin ipagpaliban? Hindi pa naman huli ang lahat para magharap ng harapan matapos niyang marating ang Golden Core stage. Ano ang iniisip ng sect leader? Gayunpaman, bago pa man makapagsalita si Valentino, hinampas na ni Jianfeng ang mesa at walang prinsipyong sinabi, dakilang matanda, sa tingin ko ay masyado ka ng matanda at magulo, tama ba? Hindi ito laro ng bata. Ito ay usapin ng prinsipyo, at may kinalaman ito sa kaligtasan ng buong sekta ng Snow Sword. Sa tingin mo ba ay maaaring pag-usapan ang isang bagay ng prinsipyo? Biglang naging napakapangit ng ekspresyon ni Marco.
Kahit si Valentino ay hindi kailanman nang ahas na kausapin siya sa ganoong tono, lalo na kung siya ay isang simpleng nakababata. Gayunpaman, kahit na hindi kaaya-ayang pakinggan ang mga salita ni Jianfeng, lahat ng mga ito ay makatwiran, at talagang hindi niya ito mapabulaanan sa ngayon. Muling natuon ang atensyon ng lahat kay Valentino. Dahil hindi sila magkasundo, nasa kanya, ang pinuno ng sekta, ang desisyon. Nasa napakahirap na sitwasyon si Valentino. Mas mahirap pa para sa kanya ang tanong na ito kaysa sa pagpili kay Jianfeng bilang Executive Vice Sect Leader. Alam na alam niyang hindi makatotohanan para sa kanya na pigilan ang isyu ng Executive Vice Sect Leader. Tutal, ang kabilang partido ay eksperto sa malaking bilog ng Golden Core Stage. Bata pa siya at may magandang kinabukasan. Sa halip na pilitin siya, mas mabuting sumabay na lang sa Agos. Sa pinakamarami, tulungan na lang niya si Woking na kontrolin silang dalawa. Gayunpaman, tungkol sa usapin ni Linlin, hindi siya maaaring sumabay sa Agos. Malamang nasisira ito sa isang haligi sa hinaharap. Gayunpaman, tumanggi si Jianfeng na pakawalan ito, at ginawa niya ito para sa hustisya. Bilang pinuno ng sekta, hindi niya ito maaaring baliwalain. Ano ang dapat niyang gawin? Da! Paminsan-minsang tinatapik ni Valentino ang mesa, hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha niya, kaya imposibleng malaman kung ano ang iniisip niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang sinabi, makatwiran ang mga sinabi ng Vice Sect Leader. Ang mga salita niya ay nagparamdam kay Xiaodong na parabang nahulog siya sa isang ice house. Napangiti sina Jianfeng at ang kanyang ama na si Li Ping. Gayunpaman, bago pa sila matawa ng malakas, mabilis na idinagdag ni Valentino, gayunpaman, ang usapin ng pagbubunyag niya ng mantra ng ating sekta ay hindi pa maaaring tapusin. Si Linlin ay isang sospek lamang, hindi pa kriminal, kaya kailangan pa rin natin itong isaalang-alang para sa kanya. Maaari nating ipagpaliban ang harapang komprontasyon. Hindi ito nararapat, di ba? Dumilim ang mukha ni Jianfeng at sumangot siya, huwag na nating pag-usapan ang katotohanan na dapat seryosohin ang bagay na ito bilang babala sa iba. Sa pinakamababa, ito ang unang mosyon na ginawa ko bilang pinuno ng sekta ng Executive Vice. Palabas lang ba ang autoridad ng pinuno ng sekta ng Executive Vice? Sabay na napangiti sina Marco at ang iba pang mga elder. Sa kanilang paningin, kontrobersyal na ang posisyon ni Jianfeng bilang Executive Vice Sect Leader, pero isa talaga siyang malaking tao. Gayunpaman, tanging inalo siya ni Valentino, ang posisyon ng pinuno ng sekta ng Managing Vice ay napakahalaga. Siyempre, hindi lang ito para sa pagpapakitang gilas. Gayunpaman, hindi tayo maaaring maging masyadong arbitraryo sa bagay na ito. Paano kung ipilit ko? Parang nag-iiba ang ugali ni Jianfeng na parang pagbuklat ng pahina ng libro. Ngayon lang, nakangiti pa rin siya kay Valentino, pero sa pagkakataong ito, ang kanyang aura ay mabangis. Kung titingnan ang kanyang tindig, kung hindi ito papayagan ng kabilang panig, baka magkaaway sila sa susunod na sandali. Talagang may personalidad ang lalaking ito. Nagmumura si Valentino sa kanyang puso. Bagamat hindi dapat maliitin ang lakas ng kabilang panig, hindi makatotohanang sabihin na maaari itong matakot sa kanya, ang marangal na pinuno ng sekta. Ngunit para sa kapakanan ng pangkalahatang sitwasyon, hindi siya maaaring maging katulad ni Jianfeng, na magiging masungit sa kaunting pagpukaw. Hindi niya ito napagtanto noon, ngunit ngayon ay tunay na nagsisisi si Valentino. Karaniwan, ang mga nakarating na sa antas ng pambihirang kaharian ng ginto ay pawang mga may edad na at may karanasan. Sa kanyang palagay, kahit na si Jianfeng ay hindi kasing tatag at desente ni Marco, dapat ay kapantay man lang siya ng kanyang amang si Li Ping. Hindi siya basta-basta makikipagtalo sa kanya. Sino ang mag-aakala na isa pala siyang taong mayabang? Hindi niya alam na kung si Jianfeng lang pala, kahit na mayroon siyang lakas ng isang kompletong Gold Core Realm, maaaring hindi siya maglakas loob na maging ganito kawalang prinsipyo. Ngunit ngayong mayroon na siyang hindi maarak at makapangyarihang suporta ng Central, hindi na niya sineryoso sina Valentino at ang iba pa. Siyempre, dahil sa karaniwan niyang ugali, magiging agresibo siya agad. Bakit naman siya magkakaroon ng napakaraming pag-aalinlangan? Sa paningin ni Jianfeng, sa suporta ng Central sa likod ng mga eksena, ang buong sekta ng Snow Sword ay mahuhulog sa kanyang kontrol sa kalaunan.
Si Valentino at ang iba pa ay parang mga buto sa libingan lamang. Kung alam lang nila kung ano ang makabubuti para sa kanila, maaari pa niya silang bigyan ng isang nominal na mataas na posisyon. Kung hindi nila gagawin, hindi sila magkakaroon ng magandang katapusan. Biglang naging lubhang tensyonado at walang emosyon ang kapaligiran sa bulwagan. Hindi sigurado ang ekspresyon ni Valentino. Sa harap ng agresibong si Jianpeng, napilitan siyang umatras ng bahagya. Kung hindi, kung talagang mag-aaway sila, magiging magulo ang buong sitwasyon. Sige, dahil mapilit ang pinuno ng sekta ng Managing Vice, kailangan kong abalahin si Elder Shu para magpadala ng mensahe kay Linlin. Sa paniniwalang hindi ito masyadong makakaapekto sa kanya, hayaan siyang lumabas para magpaliwanag, sabi ni Valentino. Nag-atubili sandali si Xiaodong, ngunit sa huli, tumango at sumang-ayon na lamang siya. Wala siyang ibang magawa kundi gawin ito. Kung magpapadala siya ng mensahe kay Linlin, natural na bibigyan niya ng pansin ang pagiging maayos. Sa pinakamarami, bibigyan niya ito ng mahinahong paalala at hindi siya gagambalan. Sa ganitong paraan, hindi niya mapapahamak si Linlin ng husto. Kung ibang tao iyon, magiging malaking problema ito. Hindi. Agad na tumayo si Jianpeng para pigilan siya at sumanghal, siya ang amo ni Linlin. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya? Paano kung sinasamantala niya ang pagkakataon para makipagsabuatan kay Linlin? Gagawin ko. Kung mayroon sa inyo na gustong pigilan ako, subukan ninyo. Pagkasabi niya nito, natigilan ang lahat. Ang kalupitan ni Jianpeng ay higit pa sa inaasahan ng lahat. Sa isang iglap, walang nang-ahas na pigilan siya. Sa usapin ng lakas, ang tanging taong makakalaban ni Jianpeng ay si Valentino. Gayunpaman, dahil nasabi na ito ni Jianpeng, paano kaya nang-ahas si Valentino, bilang pinuno ng sekta, na sumugal? Kung talagang magiging masungit sila at magsisimulang maglaban, magugulo ang buong sekta ng Snow Sword. Gayunpaman, kung hindi niya ito pipigilan, hindi kailanman susuko si Jianpeng sa perpektong pagkakataong ito upang atakihin si Linlin. Ang isang superhenyo na tulad niya ay maaaring masira sa kanyang mga kamay. Kung nalaman nilang inosente si Linlin, huli na ang lahat para magsisi. Nang siya ay maipit sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar, isang maselang figure ang tumayo sa harap ng espada ng nyebe ng walang pag-aalinlangan. Ito ay si Xiaodong. Gusto mo bang mamatay? Hindi mapigilan ni Jianpeng ang pagniningning ng mga mata. Bagamat isang malamig na amo si Xiaodong, kung pag-uusapan ang katayuan, siya lamang ang huling substitute elder. Kung pag-uusapan ang lakas, nasa maagang Golden Core stage pa lamang siya. Ano ang mayroon siya para pigilan siya? 5,353. Hindi salita si Xiaodong. Alam niyang wala itong silbi kahit ano pa ang sabihin niya. Magagamit niya lang ang kanyang mga kilos para maipahayag ang kanyang determinasyon. Alang-alang sa kapakanan ng kanyang katahimikan, hindi niya ito bibitawan kahit pabugbugin siya hanggang mamatay. Sige, tutuparin ko ang hiling mo. Isang brutal na balak pumatay ang biglang lumabas mula sa katawan ni Jianpeng. Ikinagulat ng lahat ng naruroon ang eksenang ito. Maging ang ekspresyon ni Valentino at Marco ay nagbago. Baliw ba ang lalaking ito? Talaga bang nang-ahas siyang pumatay ng tao sa bulwagang ito? Kung ikukumpara sa pagkagulat ng karamihan, si Xiaodong ang unang dumanas ng matinding epekto sa sandaling ito. Dahil sa pressure ng isang eksperto sa Great Circle ng Golden Core Stage sa napakalapit na distansya, siya, na nasa early Golden Core Stage pa lamang, ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Kapag gumawa na ng hakbang ang kabilang panig, hindi na niya kakailanganin pa ng pangalawang hakbang para patayin ito. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Xiaodong. Hindi napigilan ni Jianpeng ang pagtawa. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at sinaksak ito diretso sa lalamunan ni Xiaodong. Napakabilis ng espada kaya hindi ito naiwasan ni Xiaodong. Masyadong malayo sina Valentino at ang iba pa, at hindi makatotohanan para sa kanila na subukang iligtas siya. Sa paningin ng lahat, isa na siyang patay na tao. Sandaling nagbago ang tingin ng lahat kay Jianpeng. Bago ito, akala nila ay arrogant lang ang lalaking ito, pero ngayon ay nakakaramdam sila ng panginginig mula sa kaibuturan ng kanilang mga buto. Pumapatay agad ng mga tao ang lalaking ito nang walang sinasabi. Isa siyang demonyo. Sa sandaling ito, walang sino man ang nagbigay pansin kay Xiaodong.
Nababalot na siya ng anino ng kamatayan, at walang sino man ang maaaring mangarap na iligtas ang kanyang buhay mula sa espada ng malanyebe na espada. Ito ay dahil si Valentino, na may kakayahang gawin ito, ay sumuko na sa pagsubok. Sa huli, biglang tumigil ang dulo ng espada ng nyebe sa kalagitnaan. Sabay-sabay na natigilan ang lahat. Lahat sila ay hindi makapaniwala. Posible kayang natagpuan na ng lalaking ito ang kanyang konsensya. Gayunpaman, agad nilang napagtanto na ang ekspresyon ni Jianfeng ay lubhang pangit. Mukhang wala siyang konsensya at gusto ng huminto. Sa katunayan, hindi niya pinigilan ang kanyang espada ng mag-isa. Ito ay hinarangay ng isang manipis na patong ng yelo. Tama, manipis na patong lang iyon ng yelo. Sa unang tingin, tila kayang tumagos ng daliri ang yelo, ngunit ang totoo ay naharangan nito ang mahabang espada ng nyebe. Sino yan? Halos isinisigaw na ni Jianfeng ang mga salitang ito. Talagang handa niyang patayin si Xiaodong sa harap ng lahat para ipakita ang kanyang lakas. Kaya naman, bukod sa hindi paggamit ng kanyang trump card, hindi na siya nagpigil pa sa kanyang pag-atake. Sa huli, nahaharangan pa rin ito ng manipis na patong ng yelo. Paano niya ito matitiis? Ako ito, sabi niya. Isang mahinang boses ang nagmula sa labas ng pinto. Pagkatapos, isang figure ang pumasok, dahilan para manlaki ang mga mata ng lahat. Biglang bumagsak ng husto ang temperatura sa buong bulwagan. Si Huking pala iyon. Ikaw. Hindi ba't nasa liblib ka? Gulat na gulat si Jianfeng. Ang dahilan kung bakit niya pinili ang oras na ito para maglunsad ng pag-atake ay hindi lamang dahil ngayon ang araw ng regular na pagpupulong ng mga matatanda, kundi dahil din sa liblib si Huking. Walang makakapidyaw sa kanya sa oras na ito. Kung hindi, gaano man siya ka-dominant, sayang lang ang pagsisikap. Kaya niyang takutin si Valentino at ang iba pa, pero kaya ba niyang takutin si Huking? Lalabas ako para maglakad-lakad kung masaya ako, ano ang pakialam mo? Walang ekspresyong tumingin si Huking sa kanya, pagkatapos ay tumingin kay Xiaodong. Nang makitang hindi ito nasugatan, tumalikod siya at nagpatuloy, hinunot mo ang iyong espada at nakapatay ng isang tao sa harap ng lahat ng mas mataas na opisyal ng konseho ng mga nakatatanda. Mukhang kahanga-hanga ka, di ba? Ako. Nawala ng masabi si Jianfeng. Pareho sila ni Huking ng mga eksperto at may parehong pinagmulan, kaya walang dahilan para matakot siya rito. Ngunit sa katunayan, ang lakas ni Huking ay matagal nang nakaugat sa kanyang puso, at likas niyang inakala na hindi siya mananalo laban dito, lalo na sa napakahusay na galaw niya ngayon lang. Wala talaga siyang gaanong kumpiyansa sa harap ni Huking. Bigla na lang nagbago ang ekspresyon ni Jianfeng, at tumingin siya kay Huking nang may gulat at galit sa kanyang mga mata. Ang eksena ngayon lang ay nagpaisip sa kanya ng isang nakakahiyang ngunit lohikal na posibilidad. Lubos nang natunaw at nasipsip ng kabilang panig ang Divine Sense Grass sa panahong ito, at ngayon ay siya na ang pinakamakapangyarihang Golden Core Stage expert sa mga alamat. Kahit kalahating buwan pa lang ang nakalipas, kakaunti ang impormasyon tungkol sa Spirit Sense Grass. Walang nakakaalam kung gaano katagal bago masipsip ang kalahating piraso ng Spirit Sense Grass. Posible ang kalahating buwan. Kung hindi, hindi maipaliwanag ang eksena ngayon. Pareho silang nasa peak Jindan stage, kaya paano madaling mahahadlangan ng kabilang panig ang kanyang atake. Ito lamang ang makatwirang paliwanag para sa pinakamalakas na eksperto sa Jindan. Anong problema? Kanina lang, madali mo pa ring binubunot ang espada mo para pumatay ng tao, tapos ang bilis mo namang maging pipi, hindi makapagsalita. Naglakad si Huking, hindi pinansin ang reaksyon ng lahat, at umupo sa bakanting upuan sa tabi ni Valentino. Mula simula hanggang katapusan, ang kanyang saloobin kay Jianfeng ay hindi labis na paghamak kundi kawalan ng paggalang, na para bang hindi niya talaga pinapansin si Jianfeng. Agad na ikinagalit ni Jianfeng ang pakiramdam na hindi siya pinapansin. Nagngingit-ngit siya at umungol sa mahinang boses, iyan ang upuan ko. Ang posisyon mo. Nagulat si Huking. Lumingon siya kay Valentino, na nasa tabi niya, at sinabing, mayroon ba siyang espesyal na posisyon? Mayroon ba talaga siyang espesyal na posisyon? Kakapasa lang nito ngayon. Siya ang bagong pinuno ng sekta ng Managing Vice. Paliwanag ni Valentino. Gulat na gulat din siya gaya ng lahat. Naisip niya na si Huking talaga ang kalaban ni Jianfeng.
Noong nakaraan, sinakal niya si Janfeng hanggang sa puntong hindi na ito makapagsalita. Sa pagkakataong ito, nang biglang nagalit si Janfeng, madali lang siyang napigilan nito. Nakakamangha talaga. Pangalawang pinuno ng sekta. Ano ba ito? Medyo naguluhan si Wuking. Ang terminong ito ay gawa-gawa lamang ni Janfeng para sa kanyang sarili. Bago ito, wala pang ganitong posisyon sa sekta ng Snowsword, at hindi niya man lang ito narinig. Ang pinuno ng sekta na namamahala sa bise ay pangalawa lamang sa pinuno ng sekta, at siya ang pangalawa sa pinakamahalagang tao sa buong konseho ng mga nakatatanda. Pwede mo lang bang basta-basta lang upuan ang posisyong ito? Wuking, huwag kang masyadong mayabang. Single ni Janfeng. Nang marinig ito ni na Valentino at ng iba pa, lahat sila ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay nagmamataas. May lakas pa ba kayo ng loob na magsalita ng ganyan? Ganoon ba? Hindi itinanggi ni Wuking. Lumingon siya kay Valentino at sinabing, maaari ko bang itanong, sino ang nagmungkahi na siya ang maging pinuno ng sekta ng Managing Vice? Lumingon ang lahat kay Janfeng. Walang nagsalita, ngunit ang kanilang mga titig ay nagsasabi ng lahat. Nabanggit mo ba mismo? Kahit na walang ekspresyon si Wuking, hindi niya maiwasang magmukhang kakaiba sa pagkakataong ito habang nagrereklamo, binibigyan mo ang sarili mo ng titulong Managing Vice Sect Leader, nasaan ang mukha mo? Karapat-dapat lang ako. Ano ang magagawa mo tungkol dito? Itinuwid ni Janfeng ang kanyang batok at sumengot sa galit. Lumapit siya sa harap at sumimangot, bilasan mo at umalis ka sa daanan ko. 5,354. Karapat-dapat lang sa kanya yan. Lalong naging kakaiba ang ekspresyon ni Wuking. Tumingin siya kay Valentino at sa iba pa, at sinabing, isa siyang hanggal na ibon, at pinaglalaroan niyo siya. Kailan pa kayo naging ganyan ka-playful? Natigilan ang lahat. Bagamat medyo walang galang ang mga sinabi ni Wuking, totoo nga. Sila ay dinukot ni Janfeng at napilitang tanggapin ang katotohanan na siya ang Deputy Sect Leader. Tutal, isa siyang perpektong gold core cultivator. Anong sinabi mo? Galit na galit si Janfeng. Natatakot siya sa lakas ng kanyang kalaban, ngunit hindi ibig sabihin noon ay maglalakas loob lamang siyang umakto na parang duwag sa harap ng kanyang kalaban. Kung mapipilitin siyang mapunta sa isang sulok, magiging agresibo rin siya. Niloloko mo lang ako sa likod ko, at nang ahas ka pang ipakita ang mga ngipin mo sa akin. Saan mo nakukuha ang tiwala mo sa sarili mo? Nang sabihin niya ito, hindi man lang tumingin si Wuking kay Janfeng. Halos halata sa mukha niya ang paghamak. Sumabog sa galit si Janfeng nang marinig ito. Gayunpaman, nang maisip niya na ang kabilang panig ay malamang na maging ang pinakamakapangyarihang eksperto sa entablado ng Jindan sa mga alamat, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Tutal, hindi naman siya nabulag ng galit. Pinigilan lamang niya ang kanyang galit at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, dahil sa sinasabi mo, gusto mo bang agawin sa akin ang posisyon ng pamamahala ng pinuno ng sekta ng bise? Sumanghel si Wuking at may paghamak na sinabi, hindi ako interesado sa ganoong katingang posisyon. Wuking, huwag kang sumosobra. Kung hindi lang siya natatakot na hindi niya matatalo ang kalaban niya, malamang ay tinadtad na ni Janfeng ang walang hiya na lalaking ito. Sandali lang, kayong dalawa, pagpasensyahan nyo na. Nakita ni Valentino na hindi maganda ang sitwasyon, kaya mabilis siyang humakbang para ayusin ang sitwasyon. Kung hahayaan talaga nilang mag-away sina Wuking at Janfeng ng ganito, magiging ganap na wala sa kontrol ang sitwasyon, kahit na maupo pa siya sa bundok at panoorin ang laban ng mga tiger. Kung maglalaban ang dalawang amo ng perpektong Gold Core Realm, kahit siya ay hindi sila madaling mapipigilan. Siya nga pala ang pinuno ng sekta, kaya medyo naging kapaki-pakinabang ang mga sinabi ni Valentino. Tumigil sina Wuking at Janfeng sa kanilang paghaharap, at ang kanilang mga tingin ay napunta sa kanya. Dahil sa iyong napakalakas na lakas, makatuwiran na hayaan kang akuan ng ganito kabigat na responsibilidad. Ngayon na si Janfeng ang pinuno ng ehekutibong bise-sekta, dapat ding iayos si Wuking sa pantay na posisyon upang maipakita ang pagiging patas. Noong una, dahil nasa liblib na lugar si Wuking, ipagpapaliban ko sana ang talakayan. Ngayong nakalabas na si Wuking sa liblib na lugar, paano kung pagdesisyonan natin ito ngayon? Sabi ni Valentino.
Matagal na siyang nagsisisi simula nang mabaliw si Janfeng. Ngayon, biglang sumulpot si Wuking at nakialam. Kahit medyo mayabang pa rin ito, mabuti na rin iyon para sa kanya. Magagamit niya ito para pigilan si Janfeng para hindi mawala ng kontrol ang lalaking ito. Pantay na posisyon. Bahagyang tinaas ni Wuking ang kanyang mga kilay. Ang pinuno ng sekta ng Managing Vice ay pangalawa lamang sa pinuno ng sekta. Walang duda na siya ang pangalawang tao sa konseho ng mga nakatatanda. Walang katumbas na posisyon. Labis na nadismaya si Janfeng nang marinig ito. Ang pangalang pinuno ng sekta ng Managing Vice ay hindi niya naisip ng biglaan. Pinag-iisipan niya ito ng husto, lahat para mapigilan si Wuking. Kung makakaisip lang siya ng pangalang kapantay niya, hindi ba't magiging walang kabuluhan ang kanyang pag-iisip? Ang mga posisyon ay nililikan ng mga tao. Bago ngayon, wala pa akong naririnig na pinuno ng sekta ng Executive Vice, pero ngayon ay lumitaw na siya, di ba? Malamig na tumawa si Marco. Sa simula, siya, bilang Grand Elder, ang pangalawang pinuno. Ngayon, hindi lamang may hindi maipaliwanag na karagdagan sa pinuno ng sekta ng Managing Vice, ngunit nakita rin niya na kahit si Wuking ay malapit ng magsinungaling. Talagang masama ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Pero, hindi naman sa hindi niya alam ang buong sitwasyon. Sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak nakakampi niya si Wuking. Tutal, mas mabuti nang may magbabantay sa kanya kaysa wala. Kung gayon sabihin mo sa akin, anong posisyon ang maaaring maging kapantay ng pinuno ng sekta ng Managing Vice? Naiinis na sabi ni Janfeng. Ito. Bulong ni Marco sa sarili bago sinabing, dahil mayroon na tayong pinuno ng Vice Sect, bakit wala tayong pinuno ng First Vice Sect? Unang pangalawang pinuno ng sekta. Kumunat ang noo ni Janfeng at nagmura, dakilang matanda ka na at magulo ang ulo. Ang pinuno ng sekta ng mga namamahalang bise ang nangungunang pinuno ng sekta ng mga bise. Bakit natin kakailanganin ang pinuno ng sekta ng mga unang bise? Hindi pareho yan. Ang pang-araw-araw na gawain ay ang pang-araw-araw na gawain, at ang unang lugar ay ang unang lugar. Sino ang nagsabing dapat magkasabay ang dalawa? Tumawa ang pangalawang matanda. Sumangayon din ang iyong mga matatanda na may karapatang magsalita. Dahil mayroon na silang pinuno ng sekta ng bise, hindi sila nag-aatubili na magkaroon ng isa pang pinuno ng sekta ng bise. Maaari na lang nilang hayaan sina Wuking at Janfeng na lumaban ng mag-isa, at matutuwa silang panoorin ang laban ng mga tigre. Kalokohan. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Janfeng sa galit, at muling lumakas ang kanyang pagkamuhi kay Wuking. Kung hindi lang sumugod ang lalaking ito para guluhin ang mga bagay-bagay, at matagumpay niyang naitatag ang kanyang autoridad sa pamamagitan ng pagpatay ngayon lang, hindi sana nang ahas ang mga matandang ito na makipag-away ng ganito. Ano sa tingin mo? Tumingin si Valentino kay Wuking. Sa puntong ito, malinaw na hindi na mahalaga ang ugali ni Janfeng. Dahil nagtutulungan silang lahat, basta't sumasang-ayon si Wuking, tiyak na siya ang magiging unang kinatawan ng sekta. Kahit pa kasama ni Janfeng ang kanyang ama na si Liping, wala silang paraan para mapigilan siya. Angkop ba para sa iyo na gawin ito nang wala ang pagsang-ayon ko, ang pinuno ng Managing Vice Sect? Patuloy pa rin sa pagpupumiglas si Janfeng. Sa huli, sinulyapan siya ni Wuking nang walang pakialam at sinabi sa mapanghamak na tono, wala kang pakialam doon. Habang tinatimad pa rin akong atakihin ka, dapat mong malaman ang iyong lugar at tumakbo ka na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ang laki naman ng tono. Kung gayon, kailangan ko talagang maranasan iyon. Habang nagsasalita siya, biglang binunot muli ni Janfeng ang kanyang espada. Walang pag-aalinlangan, pumailang lang siya sa kalangitan at naglunsad ng isang malakas na atake mula sa itaas. Isang espada ang nahulog mula sa siyam na langit. Lahat, kasama na si Valentino, ay namutla sa gulat. Baliw talaga ang lalaking ito. Iba ang ugali niya na atakihin si Xiaodong ngayon lang, pero ngayon, nang ahas pa siyang atakihin si Wuking, na nasa perfected Golden Core Realm din. At gumamit pa siya ng ganoong kalaking katungkulan pagkasimula niya. Nagkagulo ang buong bulwagan.
Ang unang reaksyon ng lahat ay ang pag-atras ng walang malay. Tutal, walang mata ang mga espada. Bagamat lahat sila ay mga eksperto sa entablado ng Jindan, kapag sila ay natalo ng atake ng isang Golden Core Full Cultivation, ito ay magiging nakamamatay. Gayunpaman, pinatunayan ng mga katotohanan na masyado silang nag-iisip. Walang naging epekto, ni walang anumang pinsalang natamo. Sa harap ng malakas na atake ni Jianfeng na nauwi sa galit mula sa kahihiyan, madaling natapos ni Wu Qing ang labanan sa isang galaw lamang. Ito ang kanyang pinaka-iconic na walang emosyong Ice Force. Noong nakaraan, bagamat ang walang awang yelo ay nagbigay din sa mga tao ng matinding pressure, isa lamang itong uri ng pressure sa huli. Kapag nakaharap sa mga eksperto na may parehong antas, kakaunti lamang ang mga limitasyon na maaari nitong ibigay. Gayunpaman, ang eksenang lumitaw sa harap ng lahat ay ganap na bumaligtad sa lahat ng kanilang dating pagkakaintindi. 5,355. Kalalabas lang ni Wu Qing ng walang emosyong Ice Force, at pagkatapos ay nababalutan ng manipis na patong ng yelo ang buong katawan ni Jianfeng. Hindi pa niya lubusang nagamit ang espadang bumabagsak sa ikasyam na langit. Nahulog siya mula sa ere ng matigas, na parang isang totoong eskultura ng yelo. Sandaling natigilan ang lahat ng naroon. Maya-maya, biglang gumanti si Li Ping at sumugod upang tulungang maitayo ang eskultura ng yelo. Sa takot na tono, sinabi niya, "Jianfeng, kumusta ka na?" Ito. Binuka ni Valentino ang kanyang bibig, ngunit hindi makapagsalita ng maayos. Mula sa kapangyarihan ni Jianfeng, masasabi niyang kahit na ang lakas ni Jianfeng ay hindi kasing tatag ng sa kanya, tiyak na hindi siya mahina sa mga nasa pambihirang kaharian ng ginto. Gayunpaman, ang isang napakalakas na pag-iral ay natalo ni Wu Qing ng napakadali ng hindi kumukurap. Tao pa rin ba siya? Wala itong saysay. Tutal, si Wu Qing ay nasa perfected gold core realm pa lang. Paano nangyaring ganito kalaking pagkakaiba ang kanilang dalawa? Pagkalipas ng mahabang panahon, sa wakas ay nabasag ang manipis na patong ng yelo sa ibabaw ng espadang nyebe. Namutla ang kanyang mukha, at ibinaba niya ang kanyang katawan sa labis na kalungkutan. Napabuntong hininga siya at paulit-ulit na sinabi, ang pinakamalakas. Gininto ang elixir. Entablado. Pagkasabi niya noon, biglang nagkagulo ang mga tao. Lahat, kasama na si Valentino, ay tumingin kay Wu Qing ng may mas magalang na paggalang. Siya kaya talaga ang pinakamakapangyarihang Golden Core Stage Cultivator sa mga alamat. Hindi ito imposible. Bagamat walang nabanggit sina Wu Qing o Jianfeng tungkol sa damo ng kamalayan, tiyak na madali silang makakasali sa primordial trial. Hindi imposible para sa kanila na mahanap ang maalamat na damo ng kamalayan. Ang napakalaking kapangyarihang ipinakita ni Wu Qing ngayon ay tila maipapaliwanag lamang ng pinakamalakas na gininto ang core stage. Hindi alintana ni Wu Qing ang mapang-ipong mga titig ng karamihan. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Sino ang nagsabi sa akin na siya ang pinakamalakas na Golden Core Cultivator? Hindi ba?" Sa wakas ay nakapagpahinga si Jianfeng at natigilan ng marinig ito. Naisip niya na dahil ang kabilang panig ay lumabas mula sa pag-iisa, malamang na ginamit niya ang kalahati ng espiritual na damo. Kung ginamit niya ang espiritual na damo, natural na nasa pinakamalakas na yugto siya ng gininto ang core. Ano ang mali doon? Tumawa si Wu Qing, na bihirang makita, ngunit isa itong pang-iinis na may bahid ng pangungutya. Bakit hindi mo subukang maramdaman muli? Ano ang nararamdaman mo? Bago pa man makapag-react si Jianfeng, bahagyang itinaas ni Wu Qing ang kanyang kamay, at muling pinakawalan ang walang awang Ice Force. Isang manipis na patong ng yelo ang agad na bumalot muli sa kanya. Gayunpaman, gamit ang nakaraang karanasan bilang aral, napakabilis ng reaksyon ni Jianfeng sa pagkakataong ito. Sa unang sandali, ginamit niya ang pinakamalakas na pananggalang na Zinchi anuman ang mangyari. Bagamat hindi maiiwasan na mapunta siya sa isang mahirap na sitwasyon, hindi siya magiging isang hugis taong eskultura ng yelo nang walang anumang pagtutol. Tutal, isa siyang eksperto sa malaking bilog ng entablado ng Jindan. Kung hindi, magiging lubhang nakakahiya ito. Parang ikaw lang.
Sinubukan ni Jianfeng na manatiling kalmado habang sinusubukang kutsain si Jiang Chen. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, bigla siyang nanginig at lumuhod. Lahat ng mata ay nasa lupa, at lahat ay nakatingin sa isa't isa. Walang mag-aakala na luluhod pala ang lalaking ito sa harap ng maraming tao. Ano ba itong ginagawa niya? Siyempre, hindi kusang lumuhod si Jianfeng. Sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay labis na nabaluktot at nabaluktot. Dahil sa sandaling ito, ang nakakulong sa kanya ay hindi lamang ang manipis na patong ng yelo sa ibabaw, kundi pati na rin ang loob ng kanyang mga binti ay nagyelo. Wala siyang ibang nagawa kundi ang lumuhod. Hindi ito ang pinakanakakagulat na bagay para sa kanya. Ang talagang ikinagulat niya ay ang naramdaman niya mula sa walang awang yelo ay hindi ang kapangyarihan ng isang Jindan Stage Master, kundi malinaw na isang mas mataas na antas, isang pag-iral na lubos na nakahihigit sa Jindan Stage, isang nascent soul stage old monster. Isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa. Paano ka magiging bagong silang na halimaw na may kaluluwa? Mababaliw na sana si Jianfeng. Hindi siya nakareact sa unang atake dahil hindi ginamit ni Woking ang tunay niyang kapangyarihan. Pero ngayon, ginamit na ni Woking ang tunay niyang kapangyarihan, at ang kanyang mga binti ay halos nawalan na ng bisa. Kung hindi pa rin siya makakareact sa tamang oras, magiging masyadong mabagal siya. Ano? Isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa. Nagulat ang lahat ng naroroon, kasama na si Valentino. Hindi makapaniwalang tumingin silang lahat kay Woking. Medyo kontrolado na ang saklaw ng kanyang kapangyarihang yelo. Kaya naman, kahit na malapit sila sa kanya, hindi pa nila nararanasan ang kanyang kapangyarihan. Inisip lang nila na siya ang pinakamalakas na Golden Core Cultivator. Sino ang mag-aakala na isa pala siyang bagong silang na halimaw na may kaluluwa? Gayunpaman, paano ito naging posible? Ang pagsilang ng sinumang nascent soul stage master ay isang malaking pangyayari na makakaapekto sa buong sitwasyon ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban. At kung titingnan ang buong sinaunang mundo ng pakikipaglaban, bagamat hindi kasing dami ng mga perpektong Jindan stage master gaya ng mga aso, ang kabuoang bilang ay hindi maliit. Sa madaling salita, ang anumang mataas na antas na sekta o pamilya ay maaaring magkaroon ng ilan o kahit isang dosina sa kanila. Napakakaunti nito tulad ng Snow Sword Sect. Kung ito man ay ang nangungunang apat na sekta o pamilya, hindi sila mabibilang gamit ang isang kamay. Hindi bababa sa 3 numero ang bilang ng mga huwara ng Jindan, bawat isa sa kanila ay sadyang sinubukang makalusot kay Nascent Soul, ngunit ilan sa kanila ang maaaring magtagumpay sa huli. Ang katotohanan ay sa nakalipas na 20 taon, walang mga bagong orihinal na infant stage cultivator sa buong maliit na mundo ng sinaunang martial arts. Kung iisipin ng Nascent Soul, parang simple lang ito, pero ang hirap nito ay hindi kapanipaniwala para sa mga ordinaryong tao. Ang Nascent Soul Jedan lang, na nagkataon lang, ay sapat na para mapangamba ang lahat. At kahit na mapalad silang makuha ito, ang buong proseso ng tagumpay ay aabutin ng hindi bababa sa ilang taon. Paano ito naging ganito kabilis? Kalahating buwan na ang nakalipas, nasa malaking bilog pa rin siya ng entablado ng Jindan, ngunit ngayon ay direkta na siyang naging isang matandang halimaw sa entablado ng Nascent Soul, isa ba itong aklat na panglangit? Pero kung ibang tao man iyon, hindi sila maniniwala kahit nabugbugin sila hanggang mamatay. Pero dahil si Woking iyon, medyo nag-alinlangan sina Valentino at ang iba pa. Hindi lang si Woking, kundi pati na rin sina Jianfeng at Linlin. Hindi nila maintindihan ang mga ginagawa ng iilang taong ito. Mahigit 1 taon pa lamang ang nakalipas mula nang siya ay pumunta sa sekular na mundo. Si Linlin ay sumikat mula sa unang yugto ng pundasyon ng kaharian hanggang sa perpektong yugto ng pundasyon ng kaharian. Ito ay walang katulad sa kasaysayan ng buong maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Gayunpaman, katanggap-tanggap pa rin ito kung ikukumpara sa 2 pang tao. Dahil may nagbigay sa kanya ng mga gamot at sa kanyang likas na talento, halos hindi pa rin ito maipaliwanag. Gayunpaman, si Woking ay sumikat mula sa early stage Gold Core Realm patungo sa perfected Gold Core Realm. Paano ito maipapaliwanag?
Dapat malaman ng isa na ang Golden Core Stage at ang Foundation Establishment Stage ay dalawang magkaibang konsepto. Kahit na posible itong gawin sa pamamagitan ng pag-inom ng mga medicinal pills, saan magkakaroon ng ganito karaming Golden Cores. Hindi naman ganoon karami sa buong maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, hindi ba? Ang lalong nagpatigil sa mga tao ay si Jian Feng. Ang lalaking ito ay direktang sumulong mula sa Foundation Establishment Realm patungo sa Golden Core Realm. Isa itong napakalaking tagumpay. Ito. Kailan naging ganoon kadali ang makalusot sa Jindan? 5,356. Kung matagumpay na makakarating ang isang tao sa Golden Core Stage sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa secular na mundo, ano kaya ang magiging maliit na Jiangho noong sinaunang panahon? Ang mahalaga ay hindi makatwira na direktang garantyahan ang isang perpektong Golden Core sa loob ng isang taon. Hindi sasabihin ni Wuking ang mga bagay na ito, at ganoon din si Jian Feng. Kahit na gustong-gusto ni na Valentino at ng iba pa na malaman, pigilin na lang nila ito at huwag silang tanungin. Tutal, pareho silang mga master sa Great Circle ng Golden Core Stage. Kung gusto nilang tanungin sila, dapat ay nasa Nascent Soul Stage na sila. Kung hindi, hindi na nila sila aabalahing ibitay. Maganda ang resulta. Hindi pa nalilinaw ang usapin ng malaking bilog ng entablado ng Jindan, ngunit biglang lumitaw ang isang matandang halimaw sa entablado ng Nascent Soul. Nakakabaliw ito. Gayunpaman, ang unang reaksyon ng lahat ay hindi ang maniwala rito, kundi ang isipin na si Jian Feng ay maaring natakot ng walang kabuluhan. Dahil tuluyan siyang natalo ng kabilang panig, ipinagwalang bahala niya na ang kabilang panig ay isang halimaw na nasa yugto ng Nascent Soul. Tutal, kahit ang isang master ng yugto ng Jindan ay hindi nahihiyang matalo ng isang halimaw na nasa yugto ng Nascent Soul, kaya iyon ay para lamang mabawasan ang kahihiyan. Sa huli, ang sumunod na pangungusap ni Wuking ay lubos na nagpamangha sa lahat. Ngayon mo lang alam. Wala nang ibang tao na kasing bagal ng reaksyon mo. Napasinghap ang lahat ng nasa bulwagan, kasama na si Valentino. Napakalaki ng kanilang mga bibig na halos may pasok na sa itlog ng pato. Malinaw na nakasulat sa kanilang mga mukha ang parehong mga salita. Nang marinig ang positibong sagot na ito, ang kanina pa nasasaktang ekspresyon ni Jian Feng ay biglang naging mas masakit. Hindi na niya kayang hawakan ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa, napaungol sa sakit. Kung ang kabilang partido ay nasa Golden Core Stage pa lamang, kaya pa rin niya itong ipaglaban kahit hindi kasing lakas ng kanyang lakas. Pero ngayon, ang kabilang partido ay biglang naging isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa, ano ang magagawa niya? Hindi niya kailanman iisipin na ang pangunahing layunin ni Wuking sa paglilinang ng mag-isa sa nakalipas na kalahating buwan ay hindi para makuha ang spiritual sense grass mula sa kanya, kundi para makuha ang Supreme Grade Golden Core mula kay Terence. Sa loob lamang ng kalahating buwan, hindi lamang niya naubos ang kalahating piraso ng spiritual sense grass, kundi kinailangan din niyang gamitin ang Supreme Grade Golden Core upang mabuo ang kanyang bagong silang na kaluluwa. Higit sa lahat, nagtagumpay talaga siya sa pagbuo ng kanyang bagong silang na kaluluwa. Ang mga gawa ni Wuking ay maituturing na walang katulad at walang kapantay sa maliit na Jiangho ng sinaunang panahon. Kahit sa pananaw ni Terence, lubos niyang pinahahalagahan ang talento ni Wuking. Ang pag-iral ni Wuking ay nagpaalala pa nga sa kanya ng kanyang bagong tagasunod, si Robert, na siyang paaralang Xiangyan ng Star of the East Continent. Walang duda sa kanyang talento. Siyempre, si Robert ay isang dalubhasa sa entablado ng Xuansheng, at silang dalawa ay malayong magkapantay. Gayunpaman, sa talento pa lamang, masasabi ni Terence na si Wuking ay kapantay niya. Ito na halos ang pinakamataas na antas ng pagpapatibay. Kung hindi, hindi sana siya naglagay ng napakaraming Supreme Grade Elixir kay Wuking nang walang dahilan. Si Terence ang may hawak ng Shenong Medicine Cauldron, at hanggat mayroon siyang sapat na espiritual na gamot, makakakuha siya ng kahit gaano karaming gintong tableta para sa pagtitipon ng kaluluwa hanggat gusto niya, ngunit walang sobra ang may-ari ng lupa. Kung makakahanap lang siya ng basura at ibato sa kanya ang mga tableta, tatamaan siya ng kidlat.
Minsan, hindi maiwasan ni Terence na maisip kung matatalo ba niya ang mga kakatwang tulad nina Robert at Woking gamit lamang ang kanyang talento kung wala siyang napakaraming manluloko na sumusuway sa langit. Malamang na isa itong malaking misteryo. Jan Feng. Jan Feng. Si Li Ping, na nakatayo sa gilid, ay lubos na natigilan sa eksenang ito. Dali-dali siyang lumapit at binuhat si Jan Feng na nasasaktan. Kung nangyari ito noon, siya, bilang pangalawang pinuno ng sekta, ay tiyak na magiging isang hangahangang tao. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-usbong nina Jan Feng at Woking, biglang naging medyo walang halaga si Li Ping. Bukod sa pagsang-ayon sa kanyang anak noong una, isa lamang siyang background sa natitirang panahon, at walang pumansin sa kanya. Sa mga ganitong pagkakataon lamang siya nakakakuha ng oras sa screen, ngunit maaari lamang itong maging isang malungkot na eksena. Woking, anong ginawa mo sa anak ko? Ito ang konseho ng mga nakatatanda, at siya ang bagong hirang na pinuno ng bise-sekta. Gusto mo bang hamanin ang buong konseho ng mga nakatatanda? Tanong ni Li Ping sa kanya nang may mukha na puno ng kalungkutan at galit. Hindi siya nagatubiling isuot ang isang makapal na sombrero kay Woking. Hindi siya sigurado kung isa ba talaga itong bagong silang na halimaw, ngunit kinailangan niyang sabihin ito bilang paggalang. Napalingon ang lahat sa kanya nang marinig nila ito. Pagkatapos, dalawang tao ang biglang naging sentro ng atensyon. Ang isa sa kanila ay, walang duda, si Woking, habang ang isa naman ay si Valentino, na siyang pinuno ng sekta at dapat sanay namamahala sa pangkalahatang sitwasyon. Hindi nagsalita si Valentino. Tiningnan niya si Woking kasama ang iba pa. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya sa mga sandaling iyon. Marahil ay sinusubukan niyang alamin ang tunay na lakas ni Woking, o marahil ay nag-iisip siya ng katumbas na panlaban. Kung tutuusin, kung isa talaga siyang bagong silang na halimaw, kung paano siya haharapin ay hindi isang bagay na maaari niyang pagdesisyonan ng mag-isa. Kailangan niyang maging lubhang maingat. Hamanin ang buong konseho ng mga nakatatanda. Tumingin si Woking sa kanya, pagkatapos ay kay Valentino at sa iba pa, at nagtanong, batay sa sinasabi mo, ang pag-atake niya kay nakatatanda Shu kanina ay isa ring hamon sa buong konseho ng mga nakatatanda. Nabulunan si Li Ping. Sa gitna ng kakaibang tingin ng lahat, namula ang kanyang mukha at sinubukan niyang magpaliwanag, iba yan. Si Xiaodong ang sumalungat sa kanyang nakatataas at humarang sa kanyang daan. Isa itong mabigat na krimen. Kahit papatayin siya ni Jan Feng sa isang suntok lang, karapat-dapat lang sa kanya iyon. Ang pagharang sa daan ay pagsuway. Kailan pa nagkaroon ng ganito kahigpit na mga patakaran ng ating Snow Sword Sect? Maaari kayang si Zhu, ang pinuno ng Bise Sect, ang nagtakda nito. Agad na tumayo si Xiaodong at sumagot. Dati, maaaring wala siyang lakas ng loob na gawin ito, ngunit ngayong mayroon na siyang suporta ng isang malakas na tao tulad ni Woking, sa wakas ay mailalabas na niya ang kanyang galit. Xiaodong, huwag kang sumobra. Pinigilan ni Li Ping ang kanyang galit at tinitigan siya ng masama. Sa tingin ko, mas angkop ang pangungusap na ito para sa iyo at sa iyong ama. Sa pagkakataong ito, si Woking na ang nagsalita. Sabi niya sa walang pakialam na tono, lililinawin ko na ito. Mula ngayon, kung sino man ang lumaban kay Linlin ay magiging kaaway ko. Huwag mo akong kausapin tungkol sa mga patakaran ng sekta o ano paman. Wala akong pakialam. Tandaan mo, ang tanging kahihinatnan ng pagiging kaaway ko ay kamatayan, maliban na lang kung makakaligtas ka sa aking mga kamay. Pinagpawisan ng malamig ang lahat dahil sa mga sinabi niya. Hindi lang sina Li Ping at Jan Feng, kundi pati na rin sina Valentino at ang iba pa ay nakaramdam ng pagkibot ng kanilang mga talukap. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na nakapasok sila sa lungga ng isang tulisan. Napakawalang prinsipyo ng mga salitang ito. Pero muli, kung si Woking ay talagang isang bagong silang na halimaw na nasa Soul Old, may karapatan talaga siyang sabihin iyon. Dapat malaman na ang mga patakaran ng anumang sekta ay itinakda ng mga bagong cultivator ng Soul Realm. Dahil sila ang nangunguna sa buong sinaunang Jiangho, natural lamang na mayroon silang ganitong kapangyarihan. Lumayo ka, sabi niya. Si Woking ang nagsabi ng huling salita.
Gustong ilabas ni Liping ang kanyang leeg at tumakbo muli, ngunit matapos umungol sa sakit si Jianfeng, agad niyang inamin ang kanyang pagkatalo. Hindi na siya nang ahas pang magsalita pa at mabilis na binuhat si Jianfeng at masunuring umatras. Agad na nagulat ang lahat. 5,357. Ngayon lang, nagyayabang pa rin siya, na parang mula ngayon, ang pamilyang Zhou ang magpapasya sa konseho ng mga nakatatanda, pero ngayon, wala pang isang oras na kailangan para makapagtimpla ng tsaa, nakaalis na siya. Hindi ba't masyadong mabilis ang pagbabago ng estilo? Walang nagsalita ng matagal, at sa wakas, binasag ni Valentino ang katahimikan. Iyon. Tatawagin na sana ni Valentino si Woking sa pangalan nito, pero napagtanto niya na kung isa talaga itong bagong silang na halimaw na may kaluluwa, hindi ba't lalampas iyon sa kanyang hangganan. Patawarin mo ako sa pagtatanong, pero nabuo mo na ba talaga ang iyong bagong silang na kaluluwa? Seryosong bagay ito, at kailangan niya maging maingat. Kailangan niya maging 100% sigurado rito, kung hindi ay magiging katawa-tawa lang siya. Kailangan mo ba akong ipakita sa iyo? Habang nagsasalita si Woking, naglabas siya ng isang walang kapantay na makapangyarihang aura mula sa kanyang katawan. Ito ay naiiba sa malupit na Ice Force. Sa mahigpit na pagsasalita, ang malupit na Ice Force ay isang teknik sa pag-atake, at kaya niyang kontrolin ang saklaw nito anumang oras. Bukod pa rito, sa kanyang kasalukuyang antas, kaya niya itong kontrolin hanggang sa punto ng pagiging perpekto. Maliban sa mga taong kasangkot, walang ibang makakaalam ng mga detalye, kaya naman sila ay naghihinala. Gayunpaman, iba ang kanyang aura sa sandaling ito. Ito ang pinaka-intuitive na pakiramdam. Agad na naunawaan ng lahat na isa itong tunay na bagong silang na halimaw na Soul Old. Binibigyan namin ng aming paggalang ang dakilang matatanda. Wala nang hinala si Valentino. Mabilis niyang pinangunahan ang lahat na magbigay galang, nang hindi nang ahas na magpakita ng anumang kapabayaan o kawalang galang. Kahit ano pa man ang pagkakakilanlan ni Woking noon, at kahit ano pa man ang kanyang seniority, ayon sa mga turo ng mga ninuno, sinumang uusad sa bagong yugto ng kaluluwa sa sekta ay automatikong magiging isang Grand Elder. Mula sa pinuno ng sekta hanggang sa mga ordinaryong disipulo, kailangan nilang magbigay pugay. Kung hindi, maituturing itong pagtataksil sa kanilang Panginoon at pagsira sa kanilang mga ninuno. Hindi nagulat si Woking dito. Bahagya siyang tumango, pagkatapos ay ikinumpas ang kanyang kamay. Tumayo kayong lahat. Salamat, dakilang nakatatanda. Noon lamang tumayo sina Valentino at ang iba pa sa harap ni Woking nang may paggalang. Hindi sila nang ahas na magpakita ng kahit ano sa kanilang karaniwang kahangahangang kilos. Ang pagyayabang sa harap ng isang bagong silang na halimaw na kaluluwa ay parang pagsusumamo ng kamatayan, at alam iyon maging ni Jianfeng. Ginawa ninyo si Jianfeng bilang Vice Sect Leader, kaya hindi ba dapat bigyan din ninyo ako ng posisyon? Casual na tanong ni Woking. Ha! Natigilan sina Valentino at ang iba pa. Isa na siyang Grand Elder, anong posisyon ang kailangan niya? May problema ba? Sumulyap sa kanya si Woking. Pakipaliwanag po, Grand Elder. Pinagpawisan ng malamig si Valentino habang nakatingin sa kanya. Bilang isang pinuno ng sekta, marami na siyang nakahandang bagong silang na mga halimaw sa Soul Realm noon, kaya hindi na niya kailangang kabahan ng ganito. Ang mahalaga ay tiyak na exception si Woking. Palagi siyang may kakaibang ugali, at hindi pa siya gaanong nakakasalamuha noon. Hindi rin mahuhulaan ang kilos niya ngayon, kaya hindi niya masabi ang pulso niya. Mayroon na akong Grand Elder, at ngayon tinatawag mo akong Grand Elder, hindi ka ba nakikihalubilo? Bakit hindi natin sundan ang landas ni Jianfeng at magkaroon ng regular na Grand Elder? Marahil ay dahil kaka-excel lang ni Woking at nasa magandang mood, ngunit medyo nahihilo siya. Regular Grand Elder. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang marinig nila ito. Ano ito? Iyon. Nagatubili sandali si Valentino, pagkatapos ay ngumiti ng mapait at sinabing, natatakot ako na hindi ito isang bagay na maaari nating pagpasyahan. Alam mo rin na ang konseho ng mga nakatatanda ay maaari lamang talakayin at pagpasyahan ang mga gawain ng sekta, malaki man o maliit, sa ilalim ko, ang pinuno ng sekta.
Sa mahigpit na pagsasalita, ako ang Executive Vice Elder ng Snowsword Peak. Lumampas na tayo sa hangganan sa paggawa ng desisyong ito ng mag-isa, hindi pa kasama ang iyong Executive Grand Elder. Natatakot ako na ang bagay na ito ay kailangang pag-usapan kay Elder Tong. Wala tayong kwalifikasyon para ipahayag ang ating mga opinyon. Si Elder Hao ang orihinal na Grand Elder ng sekta ng Snowsword. Hindi ba't sinabi ni Elder Tong na nag-iisa siya? Gusto mo bang tawagin ko siya ng direkta? Kumunat ang noo ni Wukong. Kung gayon, bakit hindi ka maghintay sandali, at kausapin ng detalyado si Elder Hao pagkatapos niyang lumabas mula sa pag-iisa? Maingat na mungkahi ni Valentino. Hindi na ako makapaghintay. Casual na sagot ni Wukong. Agad na nabulunan si Valentino. Lumingon siya at nagpalitan ng tingin kay Marco at sa iba pa. Mas lalo siyang nalito kaysa dati. Hindi madaling alisin ang Lawless Snowsword Peak, pero ngayon ay may isang kakaibang bagong silang na Soul Old Monster. Hindi ba't mas mahirap pa itong pagsilbihan? Hindi makapaghintay. Ano ang dapat niyang gawin? Habang nag-iisip ng husto si Valentino para sa isasagot, ang sumunod na pangungusap ni Wukong ang bumasag sa kanyang problema. Lalabas ako sandali, pag-uusapan natin ang tungkol sa Sect Grand Elder pagbalik ko. Aalis kayo. Natigilan sina Valentino at ang iba pa. Pupunta ako sa North Island. Walang pakialam na sabi ni Wukong. May mga kakilala ka ba sa North Island? Tanong ni Valentino. Itatanong mo ba sa akin? Bahagyang lamambat ang ekspresyon ni Wukong na bihirang mangyari. Sa sandaling ito, agad siyang bumalik sa dati niyang walang ekspresyon na mukha na nakakatakot. Hindi nangangahas ang disipulong ito. Mabilis na umiling si Valentino at nagpaliwanag, walang kahit kaunting intensyon ng disipulo na maging kawalang galang. Naisip ko lang na kung bibisita ka sa ibang mga sekta, dapat magayos ang disipulo ng isang honor guard para samahan ka. Sa kahit anong sekta, kapag may bagong halimaw na nasa entablado ng nascent soul, pumupunta siya sa mga pangunahing sekta para ipakita ang kanyang mukha. Ito ay para ipakita ang kanyang lakas, na kinasasangkutan ng maraming ritual, na hindi dapat pabayaan. Kung hindi, kahit na natatakot ang mga tao sa panlabas na anyo, pagtatawanan kanila ng pribado na isa kang baguhang mayaman na walang anumang pundasyon, at hindi man lang alam ang mga pangunahing tuntunin sa pagbisita. Hindi na kailangan. May makikilala lang ako. Hindi mo kailangang sayangin ang oras mo sa mga walang kwentang bagay. Siya nga pala, kapag wala ako, alagaan mo ang sarili mo. Kapag may nangyari bago ako bumalik, papanagutin ko kayo, babala ni Wukong. Oo. Gulat na gulat sina Valentino at ang iba pa. Hindi nila alam kung bakit inaalagaan ng maayos ni Wukong si Linlin, ngunit dahil si Wukong ang nagbigay ng utos, kailangan nilang protektahan si Linlin kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagtaya ng kanilang buhay. Kung hindi, makakalaban nila ang isang bagong silang na halimaw sa Soul Realm. Ilang buhay na ang natitira sa kanila. Mabuti na lang at nakaranas ng matinding pagkalugi si Janfeng ngayon lang. Karaniwan, ang pinsala sa kanyang binti ay aabutin ng kahit ilang buwan bago gumaling, kaya hindi siya kikilos ng pabaya sa panahong ito. Siyempre, kung talagang determinado sina Valentino at ang iba pa, kahit na kumilos ng pabaya si Janfeng, wala itong silbi. Si Valentino lamang ay sapat na upang mapigilan siya. Natatakot lamang siya dati, ngunit ngayon na mayroon na siyang suporta ni Wukong, wala nang dapat ikatakot. Ang isa ay isang perpektong Golden Core Cultivator, habang ang isa naman ay isang bagong silang na Soul Old Monster. Hindi na kailangang isaalang-alang kung aling panig ang dapat nilang kakampihan. Tumanggaw si Wukong, at agad na inutusan ang isang tao na ihanda ang pinakamahusay na aerial spirit beast ng Snowsword Sect. Sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ni Valentino at ng iba pa, ito ay pumailang lang sa kalangitan, mabilis na naging isang itim na tuldok at naglaho sa abot tanaw. Sa wakas ay magsisimula na ng bagong panahon ang ating sekta ng Espadang Niebe. Nakahinang maluwag si Marco. Dati,
Ang biglaang paglitaw ng dalawang Golden Core Paragon, bagamat malaki rin ang itinaas ng kanilang lakas, ay wala itong gaanong naitulong sa katayuan ng buong sekta ng Snow Sword. 5,358. Gayunpaman, iba na ang mga bagay ngayon. Sa pagdaragdag ni Wukong, isang bagong dating na eksperto sa Soul Stage, ang Snow Sword Sect ay mayroon ng dalawang bagong dating na halimaw sa Soul Stage. Kahit na ang ganitong uri ng napakahusay na alokasyon ng lakas sa pakikipaglaban ay hindi maihahambing sa apat na malalaking sekta at pamilya, kahit man lang sa 10 maliliit na sekta at pamilya, walang dod ang isa ito sa mga nangunguna. Dati, kahit hindi naman masama ang katayuan ng Snow Sword Sect, wala silang gaanong kapangyarihan sa Nakajima Alliance. Mula ngayon, maaaring kailan ganing baguhin ang patakarang ito. Tama iyan, sa espiritu ng ninuno, may pag-asa na umunlad ang ating sekta ng Espada ng Niebe. Tumingin si Valentino sa abot tanaw, nag-aalab ang kanyang mga mata. Bagamat malaking problema para sa kanya ang biglaang pag-angat ni na Wukong at Janfeng, basta't maayos niya itong nahawakan, tiyak na tataas ng husto ang lakas ng buong sekta ng Snow Sword. Paanong hindi magkakaroon ng ambisyon si Valentino na maging pinuno ng sekta? Mayroon siyang kutob na dumating na ang panahon para makamit ng kanyang Snow Sword Sect ang mga dakilang bagay. Pagkatapos umalis sa sekta ng Snow Sword, sumakay si Wukong sa kanyang lumilipad na Spirit Beast at dumiretso sa North Island. Ang taong makikita niya ay natural na si Terence. Napinsala na niya si Janfeng, at binigyan pa niya ito ng babala bago umalis sa pulong ng mga nakatatanda. Para sa kanya, sapat na ito para matapos ang gawaing ibinigay sa kanya ni Terence bago sila maghiwalay kahit man lang sa maikling panahon, walang sinuman sa sekta ang maglalakas loob na galitin si Linlin, maliban na lang kung baliw ang taong iyon. Dahil wala nang ibang inaalala si Linlin, hindi na kailangang manatili si Wukong sa sekta ng Espada ng Niebe. Kung isa itong tulad ni Janfeng, maaaring masisiyahan siya sa pakiramdam ng pagiging isang Grand Elder, ngunit malinaw na hindi si Wukong. Wala siyang interes sa mga ganoong bagay. Ngayong matagumpay na siyang nakarating sa bagong silang na kaharian ng kaluluwa, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay ang makipagkita kay Terence, bukod sa pagkumpleto ng gawain ni Terence. May dalawang layunin. Ang una ay upang ipakita ang kanyang katapatan. Nagawa niyang maging isang bagong panganak na Soul Master sa napakaikling panahon, salamat kay Terence. Kung hindi dahil sa patuloy na supply ni Terence ng mga dekalidad na tableta, hindi ito maiisip. Kaya, ano man ang mangyari, kailangan niyang ipahayag ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa unang posibleng sandali, at pagkatapos ay ipakita ang kanyang katapatan kay Terence. Kung hindi, kung siya ay masyadong mayabang at iniisip na kaya niyang ibuka ang kanyang mga pakpak at hindi na kailangang matakot sa kahit sino, mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Dahil kayang pahusayin ni Terence ang kanyang kakayahan, madali niya rin itong mapapatay. Malinaw ang sabi ni Wukong, hindi niya nakalimutan na personal siyang nilaso ni Donovan gamit ang laso ni Go. Ang pangalawang dahilan ay para tanungin si Terence tungkol sa susunod na hakbang ng kanyang misyon. Gumastos si Terence ng napakaraming Supreme Grade Elixir para itulak siya sa tuktok ng sinaunang mundo ng pugilista, at naniniwala si Wukong na hindi lang para sa kanya ang protektahan si Linlin. Sinasabi sa kanya ng kanyang intuition na si Terence ay may mas malalim na dahilan para gawin ito, at tiyak na may kaugnayan ito sa sentral. Dati, hindi ito malaking bagay. Pero ngayong isa na siyang bagong silang na halimaw, binabantayan ang bawat kilos niya. Alam ni Wukong na kailangan niyang mag-isip ng mabuti bago gumawa ng kahit ano, at ang pinakamahalaga ay alamin ang ugali ni Terence. Kung hindi niya sinasadyang labagin ang kalooban ni Terence, magiging isang hindi nararapat na kapahamakan ito. Bukod pa riyan, si Wukong ay mayroon pang ibang makasariling motibo. Alam niya na kung magiging maayos ang kanyang kilos ay magkakaroon lamang siya ng pagkakataong patuloy na makuha ang Golden Core mula kay Terence. Bagamat ang bagong silang na kaluluwang matandang halimaw ay nakatayo na sa tugatog ng sinaunang mundo ng martial arts, para sa kanya, ang maagang yugto ng bagong silang na kaluluwa ay simula pa lamang.
Habang sinusundan niya si Terence, isang misteryosong kakatwa, hindi kailanman inakala ni Wooking na ang bagong silang na soul stage ang katapusan. Sa katunayan, ang pag-iral ni na Terence at Central ay sapat na upang tuluyang baligtarin ang dating panahon niya sa mundo. Sa madaling salita, ang kanyang layunin sa hinaharap ay ang dagat ng mga bituin, at ang bagong silang na soul stage ay panimulang punto lamang. Pero kung pupunta siya sa North Island ng Lantaran, para na rin itong paglalantad ng kanyang pagkakakilanlan sa mga taong may lihim na motibo. Halimbawa, si Jan Feng, na kanyang nakausap noon. Siyempre, hindi hanggal si Wooking. Tinimbang na niya ang mga kalamangan at kahinaan ng kanyang desisyon. Ang katotohanan na siya ay tauhan ni Terence ay hindi may tatago sa kanya sa sandaling mabuo niya ang kanyang bagong silang na kaluluwa. Kahit na hindi siya pumunta sa North Island para makita si Terence, madaling malalaman ni na Jan Feng at Central kung ano ang nangyayari. Tutal, walang kakayahan ng Central na hamanin ang langit para hayaan siyang mabuo ang kanyang bagong silang na kaluluwa ng ganoon kabilis. Sa katunayan, gaya ng inaasahan ni Wooking, napansin ito ni Jan Feng sa unang sandali nang mapagtanto niya na isa na siyang baguhang eksperto sa kaluluwa. Kaya naman siya umatras ng diretso. Kailangang malaman ng isa na si Wooking mula sa iisang kampo at si Wooking mula sa kabilang kampo ay dalawang magkaibang bagay para kay Jan Feng. Karaniwang walang gagawin sa kanya ang una, at kaya pa rin niyang maghanda para iligtas ang kanyang sarili. Ngunit ang huli ang talagang papatay sa kanya. Mayabang si Jan Feng, ngunit hindi siya hanggal. Matapos itong mapagtanto, hindi siya nag-atubiling wakasan ang kanyang pagmamayabang dahil iyon ay parang pagsusumamo ng kamatayan. Jan Feng, kumusta ang pinsala sa iyong binti? Matapos buhati ni Liping si Jan Feng pabalik sa kuweba, tiningnan niya ang mga binti ng kanyang anak na basang-basa ng dugo at nakaramdam ng kawalan ng magawa. Hindi ako mamamatay. Nagngingit-ngit si Jan Feng at tiniis ang sakit. Hindi siya pinatay ni Wooking, ngunit ang kanyang mga binti ay nagyelo. Gayunpaman, hindi ito isang ordinaryong pagyayelo, kundi isang mas advanced na bersyon ng walang pusong yelo. Hindi madaling gamutin ang kanyang mga pinsala sa maikling panahon, at kung hindi ito magagamot sa oras, magkakaroon ng permanenteng epekto. Ang kanyang mga binti ay maaaring maging kapansanan magpakailanman. Ito ay isang mapanirang dagok sa isang eksperto sa tuktok ng yugto ng Jeda na determinadong maabot ang mas mataas na antas. Hindi maliit ang pinsalang ito. Tatawagin ko ang mga tao mula sa medical hall, sabi ni Liping pagkatapos mag-isip. Hindi na kailangan yan. Puno ang medical hall ng mga tauhan ni Marco, at ngayong si Wooking na ang nasa kapangyarihan, hindi naguguluhin ng mga basurang yan ang lahat ng kanilang pagsisikap para gamutin ang mga sugat ko. Baka may gawin pa silang palihim. Iniunat ni Jan Feng ang kanyang kamay para pigilan siya. Sa katunayan, hindi naman sa ayaw niyang magpagamot pero ayaw niyang magpasuri. Kung matuklasan ang lason sa kanyang katawan, medyo magiging abala ito. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi natin basta-basta mapipilit, hindi ba? Kumunat ang noo ni Liping. Noon pa man ay labis siyang nag-aalala para sa anak niyang ito. Ngayong biglang naging isang perpektong eksperto sa Jindan si Jan Feng, ang lakas nito ay mas mataas pa kaysa sa lakas ng kanyang ama, kaya natural lamang na mas lalo siyang nag-alala. Paano kung ganito, tulungan mo akong magpadala ng mensahe sa mga tao sa labas. Magkakaroon sila ng paraan para harapin ito. Sabi ni Jan Feng, tinitiis ang sakit. Ang mga tao sa labas. Ang ibig mong sabihin. Natigilan si Liping. Iyon ang sinabi ko sa iyo ilang araw na ang nakalipas. Central, Itay, huwag ka nang mag-atubiling pa. Kung mag-aalangan ka pa, ang dalawa kong binti ay mapipinsala. Bilasan mo at padalhan mo sila ng mensahe gaya ng sinabi ko kanina. Pagmamakaawa ni Jan Feng. 5,350. Ang dahilan kung bakit pinahahalagahan ng doktor na nakasalamin si Jan Feng at ipinaglaban pa para sa kanya na sanayin ay hindi lamang dahil sa kanyang talento at lakas, kundi dahil din sa mayroon siyang ama na siyang pangalawang pinuno ng isang sekta.
Kung mapasama niya si Liping sa kanya, magiging madali para sa kanya na gawin ang maraming bagay gamit ang kanyang mga koneksyon, at makakaiwas siya sa maraming problema sa mga unang yugto ng pagpasok sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Siyempre, hindi nakalimutan ni Janfeng ang mahalagang gawaing ito. Sa katunayan, mula sa unang araw na bumalik siya sa sekta ng Espada ng Niebe, ginagawa na niya ang trabaho ng kanyang ama. Gayunpaman, ito ay isang bagay na napakahalaga. Bago niya nakita kung gaano kaitikot ang sentro, hindi nakapagdesisyon si Liping. Tutal, usapin ito ng buhay at kamatayan para sa pamilyang Zhou. Kung magtatagumpay sila, makakaangat sila sa mataas na antas. Gayunpaman, kung mabaygo sila, mawawala sa kanila ang lahat. Ito ay may kaugnayan sa kinabukas ng buong pamilya. Kailangang mag-ingat si Liping. Hindi nagmamadali si Janfeng. Alam niya na ang ganitong uri ng bagay ay nangangailangan ng proseso ng pagtanggap. Bukod dito, kahit gamitin niya ang sentral na paraan, hindi ito magiging isang bagay ng 1 o 2 araw upang makapasok sa napakaliit na mundo. Sa pinakamatagal, magpapadala lang siya ng isang maliit na pangkat ng Vanguard upang tingnan ang mga bagay-bagay. Hindi pa ito ang oras para gumawa ng isang malaking hakbang, kaya hindi siya nagmamadali na hayaan ang kanyang ama na pumili ng panig. Ngunit ngayon, ang lahat ay nangyari ng napakabigla. Ang biglaang pag-angat ni Wuking ay lubos na nakagambala sa kanilang ritmo. Isa siyang bagong silang na halimaw na may kaluluwa. Kung hindi nila agad mahahanap ang sentro ng usapan sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, pakiramdam ni Janfeng ay isa siyang tandang na naghihintay na katayin. Sa tuwing hindi masaya si Wuking, maaari niyang kitilin ang buhay nito anumang oras. Nagatubili sandali si Liping, ngunit sa huli, tinadyakan niya ang kanyang paa at lumabas. Naghanda siyang kontaken ang gitnang pangkat ng mga sumusulong ayon sa mga tagubilin ni Janfeng. Hindi naman sa hindi siya naniniwala sa lakas ng sentral. Sa katunayan, dahil sa 2 buhay na halimbawa tulad ni Janfeng at Wuking sa harap niya, wala na siyang pagdududa sa lakas ng sentral. Hindi lang niya malinaw na natimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Ngayong malubhang nasugatan si Janfeng, at si Wuking ay labis na mapang-api at arrogant, kung pipiliin niyang umatras ng walang kondisyon, tiyak na mas magiging walang kabusugan ang kabilang panig, at ang kanyang mga araw sa hinaharap ay lalong magiging mahirap. Napakalinaw ni Liping tungkol dito. Sa makatuwid, maliban kung isusuko niya ang kanyang anak, na naging isang dakilang tao, at piniling maging isang duwag, wala na siyang ibang pagpipilian. Habang nakatingin sa likod ni Liping habang paalis, ang mga sulok ng bibig ni Janfeng ay kumarba at naging kakaibang arko. Hindi ito dahil sa wakas ay nakagawa na ng matalinong desisyon ang kanyang ama, kundi dahil kay Wuking. Siyempre, si Wuking, na biglang naging isang bagong silang na halimaw sa Soul Stage, ay isang malaking banta sa kanya. Ngunit kasabay nito, inilantad din niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dahil pinagtaksilan niya ang sentro, gaano man siya kalakas, isa pa rin siyang patay na tao. Walang duda si Janfeng tungkol doon. Bagamat malubhang nasugatan ang kanyang mga binti dahil sa walang awang yelo ng kabilang panig, sa katunayan, hindi maiwasan ni Janfeng na makaramdam ng kaunting pananibik, at maging ng kagalakan, sa kabila ng kanyang takot. Si Wuking ay isang traidor, na nangangahulugang mayroon siyang isang hindi gaanong makapangyarihang kakompetensya sa laban para sa mga mapagkukunan sa sentral. Sa usapin ng talento at lakas, walang sino man ang maaaring ihambing sa kanya. Sa madaling salita, kahit man lang sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, siya ang naging tanging target na karapat-dapat sa pokus at paglinang ng sentral. Ang mga benepisyong kinakatawan niya ay maiisip. Sa isang antas, ito ay isa lamang biyaya na nakabalat kayo. Hilagang Isla, paaralan ng berdeng ulap. Sa ilalim ng mga mata ng lahat ng mga disipulo, isang malaking agila ng nyebe ang bumaba mula sa langit. Agad nila itong tiningnan at sinimulang pag-usapan. Bagamat halos lahat ng sinaunang sekta ay gumamit ng mga ibong espirito bilang kanilang pangunahing lumilipad na mga espiritong hayop, ginagamit lamang ang mga ito para sa mga ordinaryong matatanda at disipulo.
Ang ilang matataas na antas na figure na may mga espesyal na posisyon ay kadalasang gumagamit ng kanilang sariling simbolikong mga espiritong hayop, tulad ng espiritong buwiter ni Zijen, ang pinuno ng sekta ng asul na ulap sa North Island. Ang agila ng Niebe ay ang simbolikong espiritual na halimaw ng sekta ng espada ng Niebe. Nang makitang bumaba si Woking sa agila ng Niebe, nagtinginan ang lahat sa isa't isa ng may pagtataka. Bagamat ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island at ang sekta ng Espada ng Niebe ng Gitnang Isla ay parehong bahagi ng nangungunang 10 maliliit na sekta, ang isa ay nasa ilalim ng North Island Alliance, habang ang isa naman ay nasa ilalim ng Middle Island Alliance. Halos wala silang komunikasyon sa isa't isa, at ang mga nakatataas sa mga sekta ay bihirang bumisita sa isa't isa. Ano ang nangyayari ngayon? Maaari ko bang itanong kung sino ka? Isang disipulong tagapagpapatay ang lumapit at nagtanong. Sekta ng Espada ng Niebe, Woking, walang pakialam na sabi ni Woking. Nagulat ang lahat sa paligid nang marinig ang pangalang ito. Si Woking ay isang tunay na tanyag na tao sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Siya ang walang kapantay na numero 1 sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon noon. Isa siyang henyo na inaabangan ng halos lahat ng mga disipulo ng mga sinaunang sekta. Kahit sa liblib na North Island, kilala siya. Gayunpaman, bakit biglang lumitaw dito ang isang dating maimpluwensyang figure? Ano ang nagdala sa iyo sa Green Cloud School sa North Island? Tanong ng Berdugong disipulo sa tonong hindi mayabang o mapagkumbaba. Nandito ako para makipagkita sa isang tao, ang pangalan niya ay Terence, siya ang Taego Great Uncle Master ng Green Cloud Sect sa North Island ninyo. Prangkang wika ni Woking. Dahil napunta na siya sa Green Cloud Sect sa North Island, hindi na niya kailangang itago pa ito. Kahit naihayag niya sa publiko ang kanyang relasyon kay Terence, naniniwala siyang hindi iyon ikakagalit ni Terence. Tiyo ng martial arts ni Taego. Nagulat ang diakono, akala niya'y nandito ang taong iyon para kumatawan sa sekta ng Snowsword, pero si Terence. May problema ba? Kumunat ang noo ni Woking sa kakaibang ekspresyon nito. Ito. Nag-alangan ang ehekutibong disipulo. Si Terence ay isang kontrobersyal na tao sa buong sekta ng Qingyan. Kinakalaban niya si Grand Elder Jomar, at bukod sa mga taong tulad ni Reggie, iniiwasan din siya ng ibang mga disipulo. Tutal, para sa kanila, ang pakikipaglaban sa isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa ay parang pagsusumamo lamang ng kamatayan. Walang pagkakataong manalo. Humingi ka ng mga tagubilin, maghihintay ako. Hindi alam ni Woking kung ano ang nangyari kina Terence at sa iba pa, ngunit bahagya niyang naramdaman na may mali nang makita niya ang reaksyon ng mga diakono. Siyempre, hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos bago niya malaman ang eksaktong sitwasyon, kaya maaari na lamang siyang maghintay at tingnan. Sige, sabi niya. Hindi nang ahas na maging pabaya ang Berdugong disipulo. Kahit na walang sinabi si Woking, kailangan pa rin niyang iulat ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Kung paano haharapin ang hindi imbitadong panauhing ito ay hindi isang bagay na maaaring alalahanin ng isang ordinaryong Berdugong disipulo na tulad niya. Hindi nagtagal, ilang mga nakatataas na miyembro ng Green Cloud School ng North Island ang mabilis na lumitaw. Ang nangunguna sa kanila ay walang iba kundi ang personal na disipulo ni Grand Elder Jomar, si Luther. Ngayong wala ng balita tungkol sa pinuno ng sekta na si Zijen at sa pinuno ng bise-sekta na si Dustin na walang malay, ang tanging natitirang tao sa mga nakatataas na makakapamahala sa pangkalahatang sitwasyon ay si Luther. 5,360 na po. Tutal, hindi lang siya may malakas na lakas at malalim na kwalifikasyon, mas mahalaga pa rito, mayroon siyang malabakal na suporta ng Grand Elder. Sa aspetong ito, ang iba pang mga high-level na Aura Core Stage Cultivator ay tanging siya lamang ang kanilang naaasam. Lalong lumakas ang hinala ni Woking habang pinapanood niya ang eksenang ito. Hindi niya nakita si Reggie, at ito ang may pinakamalapit na relasyon kay Terence sa lahat ng mga nakatataas sa sekta ng Berdeng Ulap sa Hilagang Isla. Bukod pa rito, nag-usap na sila dati, at ngayong nabanggit na niya na gusto niyang bisitahin si Terence, si Reggie ang dapat na pinakaangkop na taong tumanggap sa kanya. Bakit hindi man lang siya sumipot? Ang aming batang kaibigan na si Woking ay nagmula pa sa malayo. Patawarin mo kami sa hindi paglabas para salubungin ka.
Humagalpak ng tawa si Luther at ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang pagbati, na tila napakagalang. Sa kanyang pananaw, magalang na siya. Kahit na si Wooking ay isang Golden Core expert, mas bata pa rin siya sa kanya. Ang pagtawag sa kanya ng maliit na kaibigan ay isang karangalan na. Hindi niya alam na wala pa pala si Wooking sa Golden Core stage ng mga sandaling iyon. Hindi niya ito binibigyan ng kahit anong mukha, bagkus, sinusubukan niyang magpaganda. Ayos lang, walang pakialam si Wooking dito. Walang pakialam ang mukha niya sa kanya, at hindi niya naisip ang mga ganoong bagay. Agad niyang sinabi, maaari ba akong pumunta at makipagkita sa iyong lolo na si Terence ngayon? Maaari ko bang itanong kung ang aking batang kaibigang si Wooking ay may espesyal na kahilingan? Ito ba ay personal mong intensyon o ang intensyon ng iyong sekta? Tanong ni Luther. Tao ako. Diretsyong sabi ni Wooking. Tinaas ni Luther ang kanyang kilay at nagpalitan ng tingin sa iba pang mga nakatataas sa Golden Core stage sa tabi niya. Nakahinga sila ng maluwag. Kung si Wooking ay pumunta kay Terence para sa sekta ng Snow Sword, magiging malaking problema ito para sa kanila. Tutal, malamang na nangangahulugan ito na si Terence ay may malapit na relasyon sa sekta ng Snow Sword. Kung gusto nilang harapin si Terence sa susunod, kailangan nilang isaalang-alang ang nararamdaman ng sekta ng Snow Sword. Mabuti na lang at personal na bagay ito ni Wooking, kaya walang dapat ipag-alala. Pasensya na, si Terence ay nasa isolated practice ngayon. Natatakot akong mapipilitin kang pumunta rito ng walang dahilan, bumalik ka na lang. Agad na hiniling ni Luther na umalis na lang ng walang pag-aalinlangan. Pagsasanay na may closed door. Lalong kumunat ang noo ni Wooking nang marinig ito. Kung hindi niya napansin ang abnormalidad ngayon lang, baka naniwala na siya. Pero ngayon, sinasabi sa kanya ng kanyang intuition na may mali talaga. Bilang isang eksperto, lalo na sa isang napakatalinong henyo tulad ni Wooking, ang kanyang intuition ay palaging napakatalas. Tama iyan. Si Grandmaster Terence ay naglilinang ng mag-isa sa paakyat na bangin sa langit simula nang dumating siya rito. Walang sino man ang nang-ahas na mang-istorbo sa kanya. Kaya, kung gusto siyang bisitahin ng ating batang kaibigang si Wooking, natatakot akong kailangan mong maghintay para sa susunod na pagkakataon. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Luther ay humihingi ng paumanhin, at mukhang medyo sinsero siya. Sa kasamaang palad, malinaw na hindi basta-basta susuko si Wooking. Sumulyap siya kay Luther at sinabing, dalhin mo ako sa paakyat na bangin sa langit. Ha! Natigilan sandali si Luther. Napakamot talaga siya sa ulo sa tono ng boses ng kausap niya. Sa halip na isang pakiusap, parang isang mapangutyang utos ang tunog nito. May problema ba sa utak ng lalaking ito? Mauunawaan naman kung ang isang mahuhusay na henyo tulad ni Wooking ay medyo mayabang, ngunit ang problema ay hindi ito ang sekta ng Snow Sword, kundi ang Green Cloud School ng Hilagang Isla. Pumunta siya rito para manglo sa Green Cloud School ng Hilagang Isla. Hindi ba niya naisip ang mga kahihinatnan ng paggawa nito? Bukod dito, kahit na mas maayos ang ugali ni Wooking at masunurin siyang humiling, tiyak na hindi papayag si Luther dahil ang kahilingang ito ay labag na sa batas. Bagamat ang paakyat na bangin ay kadalasang ginagamit upang ikulong ang mga espesyal na tao, ito ay isang lugar na may pambihirang kahalagahan sa Green Cloud School ng Hilagang Isla. Bukod sa mga nakatataas sa Golden Core Stage, maging ang mga disipulo ng paaralan ay hindi pinapayagang lumapit dito, lalo na't hindi ito pinapayagang buksan sa isang tagalabas tulad ni Wooking. Bukod pa rito, si Terence ay nabilanggo sa paakyat na bangin sa langit, at ito ang katapusan ng pagkakatabla. Paano hahayaan ni Luther na ang isang tagalabas na tulad ni Wooking ay makipagkita sa kanya nang hindi niya nalalaman ang kanyang intensyon? Pasensya na, ang pataas na bangin sa langit ay isang bawal na lugar ng Green Cloud School sa North Island. Kahit ang ating mga disipulo ay hindi pinapayagang lumapit dito. Medyo sobra na ang iyong kahilingan. Kung hindi dahil sa kanyang pagkakakilanlan, itataboy siya ni Luther ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, siya nga pala ang dating walang kapantay na henyo ng Nakajima Snow Sword Sect. Kung mapahiya niya ito ng sobra, katumbas na rin ito ng pagpapahiya sa buong Snow Sword Sect sa isang tiyak na antas.
Maliban na lang kung talagang kinakailangan, ayaw niyang masangkot sa hindi kinakailangang gulo. Ipinagbabawal na lugar ang pataas na bangin sa langit. Napataas ang kilay ni Woking. Habang sinusubukan ng kabilang panig na itanggi ito, lalo siyang naghihinala. Gayunpaman, bago pa man niya lubos na maunawaan ang sitwasyon, hindi na siya maaaring maging agresibo. Sumulyap siya kay Luther at sinabing, ibig mong sabihin, hindi ka maaaring magdesisyon. Kumaibot ang sulok ng mga mata ni Luther, at isang hindi malamang apoy ang agad na sumikat sa kanyang puso. Anong klaseng mapanghamak na tingin ito? Masyado siyang mapang mataas. Hindi naman masama. Hindi pa rin nagagalit si Luther. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, tanging ang pangalawang pinuno ng sekta pataas ang may karapatang magdesisyon kung papapasukin o lalabas ang mga tao sa ipinagbabawal na lugar ng paakyat na bangin sa langit. Pero nagkataon lang na wala rito ang pinuno ng sekta at ang pangalawang pinuno ng sekta ng aking sekta, kaya hindi pa ito magagawa sa ngayon. Si Luther ay itinuturing ng napakabait para makapagsalita hanggang sa puntong ito. Kung ibang tao lang iyon, kahit hindi sila magmukhang galit sa harap niya, tiyak na aalis sila ng may kasamang pag-aalangan. Ikaw, Woking, ay isa lamang bagong promote na junior. Bakit ka nandito na parang isang malaking shot? Paano naman ang dakilang matatanda? Dapat ay may awtoridad ang dakilang matatanda mo na gawin iyon, hindi ba? Dalhin mo ako sa kanya, sabi ni Woking. Ano? Nang marinig ito ni Luther at ng iba pa, sama-sama silang natulala. Nagkatinginan sila sandali bago sinabing, gusto mo bang makita ang ating dakilang matatanda? Oo, hindi mo naman siguro iniisip na sabihin sa akin na wala rito ang iyong Grand Elder, di ba? Casual na tanong ni Woking. Nandito na ang Grand Elder, at may kapangyarihan siyang gawin iyon. Gayunpaman, siya ang puwersang nagpapatatag sa Green Cloud School ng ating North Island. Paano siya madaling makikita ng isang tagalabas na tulad mo? Huwag mong sabihin sa akin na kung may biglang lumapit at magtatanong na makita ang Grand Elder ng iyong Snow Sword Sect, papayag ang iyong Grand Elder na makita siya. Napuno ng pangungutya ang mukha ni Luther. Ang iba pang mga nakatataas sa Golden Core Stage ay mayroon ding mapanghamak na tingin sa kanilang mga mukha. Nahirapan na ba ang lalaking ito dati? Binuka niya ang bibig at gustong makita ang Grand Elder. Iniisip ba talaga niya na ang Green Cloud School sa North Island ay binuksan ng pamilya niya? Depende yan kung sino sila. Hindi naman galit si Woking. Ang isang taong napakarasyonal at praktikal na tulad niya ay bihirang magalit sa iba, kaya ano pa ang silbi ng pagkagalit? Bukod pa riyan, nasa ibang antas na sila ngayon, kaya hindi siya madaling magalit. Magaling. Kung gusto mong makita ang dakilang matatanda ng kahit anong sekta, kailangan mo munang timbangin ang sarili mong timbang para hindi ka pagtawanan. Naniniwala akong malinaw din ang prinsipyong ito ni Sir. Sandali na huminto si Luther, pagkatapos ay sumenyas na palabesan siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.